Okay, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga kumakain dyan ng dinner. Maganda po ito, panoorin nyo itong vlog natin while you are eating, okay? Ano ba ang balita natin ngayon? Heto po, no? Nakakabilib lang ito. Ito, isi-share ko lang ha. Nakakabilib talaga itong si VP Sara, no? Binalita kanina sa GMA News na Vice President Sara Duterte dumalaw sa burol ng grade 10 student na nasawi sa, alam niyo na kung anong nangyari, di ba? Ayoko nang sabihin dito, sa Zamboanga University. News update, VP Sara dumalaw sa burol ng grade 10 student na nasawi sa nangyari sa Zamboanga. Viral kasi ngayon. Ayokong pag-usapan yun ha, yung detalye, bakit nangyari yun. Sa akin lang, nakakabilib talaga si VP Sara. Siya lang ang government official na unang dumalaw dito sa kasi yan po ang kailangan ng initial na kailangan ng pamilya, na maganda ang kanilang mafe-feel na binisita po sila ng Vice President. Okay? At given na yan, pagdating doon ni VP Sara, may talaga yan, may cash na assistance, tawag dyan, cash assistance. So, VP Sara, maraming salamat sa iyong pakikiramay at sa iyong malasakit po sa nasawi na grade 10 na nangyari sa Zamboanga sa school. Alam niyo na, I don't want to say that because baka maano tayo sa YouTube, okay? So, binalita ko lang ito ha, ito una kasi po nakakataba ng puso si VP Sara na despite of her busy schedule ay nakuha pa niyang dumalaw doon, no? Wala namang media doon na nakaabang, so talagang kumuha lang ng mga pictures doon, yung mga tao doon, no? Nakita na lang natin sa social media, may nag-upload na. Sa iba pa yon, gagamitin yung media na pupunta doon, dadalaw na may nakaabang na media. Ganyan naman yung iba, di ba? Pero si VP Sara talaga, ano ba pag-usapan natin ngayon? Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte, meron po siyang mensahe sa palasyo sa Malacanang, okay? Kasi itong Malacanang sablay. May ginagawa kasi itong Malacanang kay VP Sara na nakakadelikado po sa security ni VP Sara. Mamaya, babasahin natin yung balita na yan at magko-comment tayo, magre-react tayo, okay? At pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro, okay? Baliktad pala ito, yung aking pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro kasi nagagalit sa kanya ang mga guro ngayon. Kasi itong si Claire Castro, meron siyang nasabi sa mga teachers na ikinadismaya ng maraming mga teachers. Pag-usapan natin yan kasi po ito yung mga dahilan bakit bumababa yung rating ni BBM. May nasabi nga si Sas naalala ko. Mamaya pag-usapan natin yan. Yung mga teachers all around the Philippines, galit ngayon kay Claire Castro. Mamaya pag-usapan natin yan At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong balita na napahabang bakasyon ng mag-inang Senator Ligarda at itong si Congressman Liviste, pinuna ng ombudsman. Nag-react na itong ombudsman. Kasi alam naman natin, may kaso na nakaabang dito sa mag-ina na si Loren Ligarda
at itong si Congressman Liviste. Napapraning na ang ombudsman, baka hindi raw uuwi ito eh. Napapraning na. So yun po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share while you are eating, no? Sa inyong mga cellphone, i-like, share na itong vlog na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe at laging nanonood dito sa Donmar TV, pindutin nyo na yung subscribe button. Yan, pindutin nyo na yan para lagi kayong updated dito sa ating mga balita. Wala namang bayad yan eh. Libre lang yan ha. Pindutin nyo na, subscribe nyo na. At babati tayo ng mabilis ha dito sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Sabi ni Nora Buhaza. Ayan, Nora Buhaza o Nora Buhaza. Good morning, Donmar TV. My favorite channel. Always watching you. God bless always, watching from United Arab Emirates. Ayan, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Nora Buhaza, na ako po'y paborito ninyong channel sa YouTube. Thank you very much, ma'am. At magandang umaga sa inyo dyan, sa mga kababayan natin dyan sa United Arab Emirates, sa mga Pilipinos dyan, community. Thank you very much. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Sarah Sadaya. Hello sir, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Hello, Ma'am Sarah. Ayan. Alexandra Trosova. Maayong adlaw, Idol Donmar. Keep safe always and God bless you and your family. Watching from Davao City. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Davao City. God bless rin sa iyo, Ma'am Alexandra, and sa iyong pamilya. Happy watching here sa Donmar TV. Maayong adlaw sa inyo, ma'am. Amping ingat po kayo dyan, Ma'am Alexandra. Vera Dornena. Hi sir, watching from Hong Kong. Ayan, shout out sa mga OFWs at mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Vera Dornena, hello po. Shout out po sa inyo. Hi. Ayan. Araceli Cousins. Hello Donmar TV, always watching from Australia. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Australia. Hello po sa inyo. Araceli, maraming salamat. Rain Darren Pescuela. Hello Sir Donmar from Consolacion, Cebu. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Consolacion, Cebu. Hello po sa inyo, Ma'am Rain. Ingat-ingat po kayo dyan at God bless sa iyo. Ayan. So, pahabo lang tayo dito ha. Heto po, sa mga gustong bumili dito sa tumbler natin, pareho tayo kay VP Sara. Ito yung tumbler na dala-dala araw-araw ni VP Sara. Ayan yung link ha. Hydro Flask po ito. Bili na kayo dyan, no? Sa link na yan para pareha tayo ni VP Sara. Bili na kayo. Hindi ko man pinipilit lahat na makabili nito, ha. Basta ito, napansin ko, kaya gusto ni VP Sara itong tumbler na ito kasi kung lalagyan nyo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig. Lagyan nyo ng mainit na kape, 24 hours na yan na mainit yung kape. Di ba? Yan yung link. Ayan yung link. Diyan kayo bumili para may commission tayo. Buti na yan sa tuition fee ng anak ko. Ayan. Thank you. Hydro Flask yan ha. Maganda po ito pang basketball, running event, pickleball, o mag-picnic man kayo. Tumbler. Maganda ito. Ayan. So, nagkapahabol pa tayo sa mga nagtatanong. So, heto po, pag-usapan natin itong mensahe ni VP Sara sa palasyo ni BBM. Heto po. Ayan. Pinost po ito ng People's Television na media. Naniniwala si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na walang mali sa publiko
ng biyahe ni Vice President Sara Duterte. Diyan kamali, Auntie Claire. Sa publiko ng biyahe ni BP Sara, no? Delikado po ang buhay niya ni BP Sara. Ito kasi si Auntie Claire eh. Wala kasing pakialam sa kalagayan ni BP Sara eh. Oh, tingnan niyo yung mga presidential guard ni BBM. Tanungin nyo, bakit importante na mag-ingat sa impormasyon sa schedule ninyo? Oh, nakakatakot yan. Kasi kung may alam kung saan kayo pupunta the following day at alam na ng mga makapaghanda yung may gustong gumawang masama. Yan ang purpose niyan. Tanga ka, Auntie Claire eh. Kasabay ng pagbibigay diin na pera ng taong bayan ang ginagamit sa security personnel ng pangalawang pangulo. Yan kasi ang parang excuse ni Auntie Claire na dapat raw malaman ng publiko kung saan pupunta si BP Sara kasi pera yan ng taong bayan ang ginamit. Igago pa rin ito si Auntie Claire eh. Seguridad nga. Hindi ibig sabihin na ginamit niya ang pera ng taong bayan ay alam niya na minu-minuto kung saan siya pupunta. She is the second highest ranking official ng bansang ito. Delikado kung isa sa publiko nyo kung saan siya pupunta. Gago ka, Auntie Claire eh. Kung merong mangyari sa kanya, mananagot ka. Ganyan ba? Pananagutin mo. Di ba? Tingnan lang natin kung sinong corrupt. Ang administrasyon ba o si BP Sara? Kasi bakit magre-reason out ka na pera yan ng taong bayan eh. Sino yung the most administration na daming nakulimbat na pera sa mga government officials? Nagtatanong lang ako sino? Una nang kinumpirma ng Malacanang ang inilabas na travel authority kay Duterte para sa kanyang personal na biyahe sa Japan mula August 19 hanggang 24. Yan. Diyan nagagalit si BP Sara eh. Kasi ni-reveal nila eh. Gayunman, ayon sa tanggapan ng pangalawang pangulo, kinansela na ang naturang foreign trip matapos magbago ang plano ng Vice Presidente. Siyempre, kinansel na ni VP Sara. Kasi delikado nga eh. Kasi meron nang nakaalam kung saan siya pupunta. Iginiit naman ni VP Sara Duterte ang kanyang pagkabahala sa paglalabas ng detalye ng kanyang biyahe na maaari niyang maglagay sa panganib sa kanyang seguridad. Sabi ni Auntie Claire dito, the government spent 7 million for her security and staff for her foreign trips. Filipino people deserve to know where the public funds go. Partly, may tama siya. Si Auntie Claire tama rin siya. May tama rin siya. Tama siya na the people deserves to know. Pero, siguro pagkatapos na ng trip niya. Pero if the people knows in advance kung saan siya pupunta, delikado yan. Okay? Kasi pwedeng makapagplano po yung mga kalaban sa gobyerno eh. 'Di ba? Wala namang problema si BP Sara. Naniniwala naman po ako na lahat ng pera ng taong bayan sa budget ni VP Sara, liquidated yan lahat. Okay? Ang tanong, yung sa inyo, sa palasyo, liquidated ba? Yung confidential funds nyo? Yan ang tanong, Sabi pa dito ni VP Sara, I wish, kasi nagalit na si VP Sara eh,
I wish to again remind the Office of the President that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromises my personal security and exposes me to the heightened risks. Diba? Auntie Claire, ano na? Tamaan na naman siya dito sa sinabi ni BP Sara. Kasi tama naman eh. Kapag merong mangyaring masama kay BP Sara, sinong i-blame natin? Kayo. Kasi ini-expose ninyo. Di ba? Alam nyo, si VP Sara, no? Concern siya niyan. Kasi, kung si BBM hindi naman natin gustong mangyari, pero kapag mamamatay si BBM, si VP Sara po ang papalit. Yan ang katotohanan. Whether you like it or not, yan ang nakasaad sa ating konstitusyon. Di ba? That's why mag-ingat po tayo sa mga ganito. Di ba? Ito si Auntie Claire, wala ito eh. Ewan ko ba kung ano ang instruction ni Liza Marcos o ni BBM dito sa kanya, pero nagtataka nga ako bakit she is free to speak out itong si Auntie Claire na ang daming mali-mali sa kanyang mga sinasabi to the point na nasisira na nga yung ratings ni BBM. Yan ang katotohanan. Yung style ni Auntie Claire na awayin niya ng awayin ang mga DDS, awayin niya ng awayin ang mga politicians aligned with the Dutertes, aawayin niya. And specifically ang pamilyang Duterte na lagi niyang inaaway araw-araw sa kanyang press media. Ewan ko ba, no? Kung alam ba ng kanyang amo na bangag at itong si Liza, na yan yung mga dahilan bakit bumababa yung ratings nila? Di ko alam kung anong instructions na ibinigay nila. Bakit talaga na yung bibig ni Auntie Claire palingkera talaga. Di ba? Given na tayo na ang mga DDS na iinis sa kanya, sa kanyang style of press media. Nakakagalit. Will it do good to the Marcos administration? No. Lalong magagalit sila niyan. Di ba? Bababa yung rating ni BBM. Sino ang ipapresidente ninyo? Si Sandro? Yak. Si Liza Marcos? Wala pa kayo. Gibo Chidoro? Yak. Sino kaya? Wala na. Lahat ng manok ng BBM administration na ipapatakbo nila for 2028 election, sirang-sira na dahil dito kay Claire Castro. Yan ang katotohanan. And speaking about Claire Castro, na ang dami ng galit sa kanya, speaking of that, ay heto, galit na sa kanya ang mga guro. Ang guro. The teachers in the Philippines are angry with Claire Castro. Ito po, yung balita panoorin natin ito kasi po nagagalit yung mga guro sa kanya kasi kung ano-ano nang sinasabi ni Claire Castro Ito, panoorin natin. Hindi nagustuhan ng grupo ng mga guro ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon na tila paninisi sa mga teacher hinggil sa nangyayaring karahasan ngayon sa mga paaralan sa bansa. Alam naman natin kung ano nangyari. I don't wanna talk to that in details Pero ang biniblame kasi ni Claire Castro
yung mga guro. Sa press conference kahapon, nabanggit ni Yusek Castro na may mga pagkakataon na niya na mismong ang mga guro pa ang kung minsan ay nagtuturo sa mga estudyante ng kawalang galang sa mga nakatatanda. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Para sa Ewan ko lang ha, kung saan nakuha ni Claire Castro yung impormasyon na yan. Bakit biniblame niya ang mga guro? Hindi ka ba nahiya sa ginawa mo, Claire Castro? 'Di ba? Yan ang problema sa iyo eh. Nagsasalita ka na hindi mo iniisip kung ano ang epekto sa sasabihin mo. Hindi mo, si Robin Padilla nga eh. Hindi nga siya generally nagsalita patungkol sa detalyado kung anong nangyari kasi kailangan pang imbestigahan yun. Pero ikaw, nag-conclude ka na kaagad na ang guro ang may kasalanan. Sila yung dapat i-blame yung guro. Yan ang problema sa iyo eh. Kaya nasisira ang administrasyong Marcos. Di ko maintindihan bakit guro ang kanyang isinisisi dito. Sa totoo lang. Di ko talaga maintindihan, Auntie Claire. Bakit? Alam nyo ba yung guro? Kasi ako ha, I am a Bachelor of Secondary Education graduate. Ako, okay? Nagtuturo sana ako ngayon sa secondary, high school. Kasi yun yung course ko eh. Shoutout nga pala sa aking eskwelahan, Foundation University. Diyan ako nag-graduate, no? Ako nakapagturo ako. Hindi po biro ang isang guro. Why? Kasi ang isang guro, mag-isa ka lang. For example, you are handling students na mga, let us say, a minimum of 40 students. Iisa-isahin mo yung unawain ang kanilang mga ugali. Samantalang, yung mga mag-aaral ay mag-isa lang sila, no? Isa lang ang uunawain nila. Yung teacher. Gets niyo yung logic? Ikaw na guro ka, you have to monitor 40 people. Ikaw na estudyante ka, isa lang ang bantayan mong ugali, yung teacher mo. 'Di ba? Ikaw, alam naman natin, lahat tayo, naging estudyante man tayong lahat, 'di ba? Nakatingin tayo sa teacher. Unawain natin ang ugali ng ating teacher. Sanayin natin ang kanyang pagdidisiplina sa atin. Sanayin natin ang kanyang style ng kanyang pagturo. Isa lang siya. O siguro 2, 3 kasi ibang-ibang subjects. Pero ang mga guro, how many are you in the class? 40 students? 40 people? Imagine that one, you have to monitor all of them. Kung itong batang itong mag-aaral na ito, nakakuha ba siya ng aking lesson? 'Di ba? Bawat isa niyan didisiplinahin mo. Tapos pagdating doon sa bahay, gagawa pa yan ng mag-check pa yan sa mga papers. I-check pa niya yung mga test, assignments ng mga bata.
Ang daming trabaho. May pamilya yan, yung mga guro na yan. May pamilya rin yan. Wala na nga silang oras sa kanilang pamilya. Maliit pa ang kanilang mga sahod. 'Di ba? Yan ang point ko. I don't wanna talk about what happened yung incident na yun. Ang pag-usapan natin, ang guro na kawawa. Tapos ngayon, i-blame pa niya ngayon. Okay? May mga guro na sigurong pasaway, pero bihira lang yan. Kasi, yung mga pasaway na guro, ano na yun? Na kick out na yan sa mga eskwelahan. Pero, Auntie Claire Castro, sablay ka. Sablay ka sa ginagawa mo. Wala kang karapatan para husgahan sila itong mga guro na ito. Hindi mo alam ang kanilang pinagdadaanan. Bawat guro may sarili yang mga experiences. Okay? Kapag babagsak sa klase ang isang estudyante, it will reflect his or her performance as a teacher. Oh, kasi sasabihin yan, anong klaseng guro ka? Bakit may mga estudyante kang bumagsak sa grado? Are you an effective teacher? Ganon yun. Tapos, pagagalitan pa yan ng mga parents. Oh, ma'am, ganito, ganyan. Ibiblame pa yan. Yung anak ko, bakit ganito lang ang score? Merong mga parents na ganyan, ha? Oh. Ibiblame pa yung mga guro. Hindi ba pwede nating unawain sila? Ang liit-liit ng mga sahod nila, tapos ibiblame mo pa ng ganyan, ha? Merong mga ang sakit mo naman magsalita. Hindi ba pwede sasabihin mo, magre-remind ka lang sa teacher na, sana, sa susunod, para maiwasan natin ang mga ganitong bagay, ay lagi nating tandaan na merong Panginoon. Turuan natin ang mga estudyanteng magdasal, ganito ganyan, rumispeto sa ating mga parents. Mas i-blame ko pa yung parents sa nangyari. Kasi sila yung nakakita lahat ng kanilang sa simula sa pasanggol hanggang lumaki, sila yung nasa tabi. Monitor yan ng mga parents. Di ba? Ako, parent naman ako. Kasi meron akong anak. Minomonitor ko talaga kapag meron siyang mga ginagawa na dapat kong disiplinahin. So, didisiplinahin ko talaga. The other day, si Brad Stephen, yung anak ko, na yung cellphone ko, yung lumang cellphone ko, ay yun yung pinapalaro ko sa kanya. Yung mga laro lang na mga yung mga Super Bear, yung mga yung mga laro na hindi naman yung karumal-dumal na laro, no? Pinapalaro namin yan kasi may mga makuha naman sila na like susuot sila ng mga dress sa yung kanilang characters, may sila maglalaro ng sports sa loob ng merong mga laro na ganyan, no, yung mga educational. Nabiyak yung phone, yung screen ng phone, no, parang merong na broke ba, pero malaro pa rin. Instead na akin pong pagagalitan, hindi ko pinagalitan. Sinabi ko lang na, tingnan nyo yung ginawa mo. Yung cellphone natin, nasira na. Si daddy, nag-iipon ng pera si daddy para makapag-cellphone tayo tapos nasira. Next time, wag ganyan. Umiyak pa nga siya eh. Sabi ko, wag kang umiyak. Hindi naman ako nagagalit. Nagre-remind lang ako. Kasi ako yung unang nakakaintindi sa aking anak. Ang parent po. So, Auntie Claire,
yung sinisisi mo yung mga guro, sablay yun. Sablay yun, Ante Claire. Sobrang kasablayan. Sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, nakakainsulto ang ganitong pahayag. Insulto talaga sa mga teachers. Ang tila pagpapasa ng sisi sa mga guro sa mga nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Giit na mga ito, kapwa-biktima rin ang mga guro sa mga karahasan kung saan sa loob ng maraming dekada ay marami na silang hirap na naranasan. Kabilang na tambak na trabaho at kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Kaya nga, no? Hindi ko natapusin yan. Basta yun po ang point. Sana matauhan itong si Claire Castro. No? Ikaw ang dahilan. Bakit bagsak ang rating ni BBM? Ikaw, wala nang iba. Okay, punta na tayo sa next, no? Dito tayo kay Loren Legarda, Senator Loren Legarda at itong si Congressman Liviste. Babalik pa ba sila sa Pilipinas? Hinahanap na sila ni Ombudsman Remulla eh. Ito po yung update niya na pakinggan ninyo. Kung ombudsman ang tatanungin, suspicious o kahinahinala raw ang medical leave extension ni na Senator Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leandro Liviste. Ang mag-ina, posible yung manong nag-a-apply na ng asylum sa France matapos ireklamo ng plunder at graft ng ombudsman. Narito ang Frontline Report. Extended ulit ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Pangalawang extension na yan mula nang lumipad siya pa France. Pero ngayon, hindi malinaw kung nasang bansa na siya. Ang original final na leave ng senadora ay August 3 to 5 lang, hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. At kahapon nga, kinumpirma ng Senate Secretary na naurong ang balik trabaho ni Legarda dahil extended ulit ang medical leave nito hanggang August 17 to 19. Ang anak naman ni Legarda na si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste, nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso. Unang naiulat na kasama niya ang kongresista sa France, pero hiwalay sila ng flight. Ayon sa Travel Authority ni Liviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Ang galawang yan ay napuna na ng Office of the Ombudsman. Lalo't naharap sa reklamong plunder at graft ang mag-ina. Sa preliminary investigation ng Ombudsman, kaugnay sa 10 bilyong pisong solar projects. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing... Suspicious na raw. Bakit? Hindi na ninyo makontak? Mamaya, pag-usapan natin yan. Case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France... Dahil hindi na pwedeng humiling ng precautionary whole departure order laban sa mag-ina dahil wala na sila sa Pilipinas. Ang maaari raw gawin sakaling tumagal pa ang absence ng senadora at kongresista, i-cancel ang kanilang mga passport. What we can do, and which I believe the team is already taking concrete steps towards... Sila, no? Busy sila. Busy sila sa pagpapakulong sa mga government officials, no? Pero, yung flood control natin, na yun yung pinakamalaking problema natin, walang nakukulong. Is the cancellation of the passport in case, no, there are grounds to do so. So, if there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice. Nang tanungin naman si Attorney Clavano kung posible bang kumuha ng asylum sa France ang mag-ina, sagot ni Clavano, Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. Alam nyo, no, sa totoo lang, busy sila sa... And they are very, they are very attentive. Basta kalaban sa politika ang huhulihin, di ba? Napansin nyo yun?
Pero yung flood control, hanggang ngayon, ni isa, wala. Kasi yung mga nagnanakaw ng flood control, mga kaalihado nila eh. Kahit isa doon, kahit nung nasa ilalim lang mga minions ng flood control na government officials lang mahuli isa, hindi nila pwedeng hulihin. Kasi kapag huhulihin nila, ano yan eh, magsasabi yan ng may malaking tao din. Hanggang patungo na yan sa mastermind. Mahuli sila eh. Pero itong mga nag-iingay sa flood control, si Libiste, maingay yan. Si Ligarda, maingay yan sa korupsyon sa flood control. Yun pa yung unang makulong. Yun lang po yung pwedeng gawin. Sa huli, umaasa raw ang ombudsman na babalik sa Pilipinas ang mag-ina para harapin ang mga ipinupukol na issue kaugnay sa solar projects. Humingi na ng pahayagang News 5 kay Senator Ligarda at Congressman Liviste, pero wala pa silang tugon. Pero kung matatandaan, noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahiran ng maling konklusyon ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivarria, News. Ito lang sa akin Kung si Liviste at si Senator Loren ay hindi na babalik sa Pilipinas, wala na tayong magagawa dyan. Ano pa mang magagawa natin? Wala tayong control dyan, di ba? Pero, baka, hindi na sila uuwi kasi baka siguro inisip nila na kapag uuwi tayo dyan, makukulong tayo. Alam naman nila na ginawa lang nila yung tama, no? Na inexpose nila yung corruption sa flood control, especially itong si Liviste Ganyan kasi, kapag ikaw matino ka na government officials at galit ka sa corruption sa Pilipinas, ikaw pa yung imbestigahan ngayon at posibleng makasuhan ka pa. Sila may plunder silang kaso eh. Yan sabi ko. Siguro hindi na sila uuwi. Hindi natin alam kasi makukulong sila dito eh. Alam nila. Siguro baka sinabi nila bangag yung administration ngayon. Si Marcoleta nga nakulong, tayo pa kaya, di ba? So, ganyan po kalungkot ang taong bayan ngayon sa mga nangyayari. Yung mga kandidato, yung mga government officials na hangang-hanga tayo, no? Yun pa yung mga nakukulong. Busy sila. Kung nagtatanong, Don Mar, bakit busy sila? Di syempre, may nag-utos. Di ba? Hulihin nyo si ganito, ganyan. Don Mar, sino ang nag-utos? Alam nyo na yan. Sino ang nag-utos? Di ba? Sino pa mang mas powerful pa sa ombudsman? Syempre may mga amo yan. Inutusan yan. Imposibleng walang nag-utos niyan. Imagine that one, busy sila dito paghuli sa mga government official. Ubusin na nila lahat ng mga Duterte aligned senators at congressmen. Diyan sa senador, hindi. Imposible yan. Si Bongo, may plano na nga na hulihin raw si Bongo. Kasi may kaso raw sa ICC. Bakit? Dahil yan sa impeachment ni BP Sara. Dahil yan sa impeachment. Kaya kayo nang humusga, kayo mga audience ko dito na nanonood ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Babasahin natin yan sa comment section, okay? Like and share this video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat.
Mabuhay Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.